mga nagpapalian ng buto dito sa may Banawe? Walang nilaw. Sa may orthopedic, lahat yan, National Government Hospital. Pag may kaanak, kaibigan po kayo, nakikisuyo ako sa inyo. Tulungan po ninyo kung ipaalam sa kanila. Pag may kakilala kayong kaibigan na na-hospital doon sa mga hospital na nabanggit ko, huwag po kayong mangungutang. Huwag po kayong maglalabas ng sariling pera. Ilapit po nyo sa akin. Promise, ako na magbabayad ng hospital fee. Isa pa ang problema natin. Alam niyo ba yung hospital sa Memoriones? Alam niyo yun? Ang pangalan ng hospital, Mary Johnston. Ano yun, ay? Bakit money? Kasi pang mayaman. Kasi kailangan mo ng pera. Problema natin, lahat ng nao-hospital doon sa Mary Johnston, sa Manny Johnston. Kasi tayo, mga batang tondo, ayaw naman. Sino ba naman ang may gusto magbayad ng mahal sa ospital? Wala naman, di ba? Tama mali? Pero para maisan ba yung buhay ng pasyente, saka na natin iisipin yung pambayad. Importante, mabuhay muna yung mahal natin sa buhay. Tama mali? Kaya pinapasok natin. Kaya pagkatapos, bayar na, kukunin natin, ilalabas na pasyente, magbabayad ka na, alawas na. Mangungutang ka pa. Eto, bonus ko na sa inyo. Kasama sa mga ospital na binanggit ko kanina, pag may kaanak, kaibigan kayo o kapitbahay o kahit kaaway nyo ba na ospital sa Mary Johnston na emergency, o bago kayo mangutang, ilapit nyo na kay Kong Ernix. Hanggang kaya ko lang naman, ako na po ang magbabayad ng hospital ninyo doon sa Mary Johnston. Pwede? O kaya sa inyo, mga minamahal namin batang mundo, ito po ang kamao na nilalagay sa puso. Ito po ang simbolo ni Kong Ernix. Pwede ba pag pinabati niyo ko o nakita tayo kahit sa lansangan, pwede ba papatiin niyo ko ng ganito? Pwede? Ito ang simbolo ng puso ng pagsiservisyo. Mahal ko ang tundo at mahal ko kayo, mga batang tundo. Kaya muli, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Mahal na mahal po namin kayo lahat. At mga batang tundo, pwede bang kamaw sa puso? Kamaw sa puso? Mga batang tundo, Manila! God bless. Salamat po. Maraming salamat po. Never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Wanna play tough, I wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the
chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I'm addicted to love, I never got anyone to tell. I do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough
gagawa na rin ako. Pero, tinignan ko muna kung ang aking puso ay pareho sa puso ni Yorme. Pero bago yun, alam ko na ang tawag niyo po sa aking ama ay Bulang Langit. Tama po ba ako? Kasi akala nila hindi ko po alam. So pag-ikot ko sa mga barangay, yung mga marites, maririnig ko magpupulungan. Yun yung anak ni Bulang Langit, no? Akala nila hindi ko alam. Pero alam ko po ako yun. Alam niyo, ako po ang buksong anak sa mga ayon na nagkakapatid. At alam po ng buong pamilya ko na kapag ako po ay tumindig sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan sila lahat, hindi po ako natigilan. Eh kamakailan lang, nung nalaman nila na ako po ay magiging katanggal ni Yorme, tinagplanuhan po nila ako. Nakita ko na ang nanay ko gusto ipasuot sa akin ang polo shirt ng aking ama. Di ba mahilig ang aking ama sa floral shirt? Eh sa nervyos ko, dahil ayoko kong suotin yun, ang sabi nila, bakit si Ali sinuot yun nung tumatakbo? Eh matigas po ulo ko, kaya inunahan ko po sila at pinatatakan ko ng malaking bulaklak ang aking liburan. Nakikita niyo po yan? Eh pinapagbigyan ko sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Ang ibig sabihin po ng makulay na bulaklak na ito ay pagiging inklusibo. Aming mga mahal na nanay at tatay, di ba sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya? Tama po ba ako? Pero alam nyo, alam natin lahat na hindi na natin matutupad. Meron po tayo mga kapatid na napag-iiwanan at dahil doon, sila po ang aking tinatayuan. Una po doon ay ang ating mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens. Grabe! Lahat pala kayo? Akala ko napasok na dito, teenagers lang kayo. Hindi nyo lang sinabihan. Seniors pa nga. Hindi mo si tatay mo. Wapo-wapo, talipugi pa. Alam nyo, isa lang ang tingin ko dyan. Noong panahon na kayo ay malakas at kami ay mahina, kayo po ang nag-aalaga sa amin. Kung hindi nyo kami minahal, wala po kami lahat dito. Kaya ngayon, na kami naman ang malakas, kami naman dapat ang mag-alaga sa inyo. Alam nyo, nasa television ako pero mahiyain ako, kaya bababa na naman ako dito kasama ninyo. Mas gusto ko kasing kasama kayo. Alam niyo po, pagtingin ko sa ginawa ni Yorme noon, nakita ko, mahal na mahal niya ang senior citizens. Tama po ba ako? Nakakatawa niyo ba ang pagmamahal ni Yorme? Alam niyo, ngayon lang po ako nakakita ng senior citizen na wheelchair. Pag nakita si Yorme, tumatayo at tumatalo at sumisigaw na bumalik ka siya. Kaya sabi ko, Yorme, mahal na mahal ka nga ng ating mga nanay at tatay. Kasi naalala ko, yung panahon na siya ay alkalde ng Maynila, pumatok ang pagmamahal ng gobyerno sa inyong mga tahanan. Tama po ba ako? Naaalala niyo po ba ang gatas na Ensure? Eh yung mga food box, naaalala niyo po ba yun? Namitis niyo yun? Eh yung pension na binibigay na 500, naalala niyo po yun? Na binibigay sa lahat kahit na hindi nakapila? Eh yung birthday cake na malaki, naalala niyo po yun? Yan sinabi ko, Yorme, tama ka. Mahal mo nga ang senior citizens at dahil doon pareho tayo ng pinaglalaban. Pangalawa ko pong pinatayuan na sektor ay ang mga PWDs. Mahirap kung magkaroon ng kapansanan. At lalo na, kung ikaw ay senior citizen at may kapansanan ka, dapat ang gobyerno umaalalay sa inyo. Kaya sila po ay aking tinatayuan rin kung ako ay broadcast journalist. Pagtingin ko kay Yorme, nakita ko, siya ang gumawa ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang ating mga mahal na senior citizens at PWD, maaari po magtrabaho. Dahil ginawa niya na may mga biling establishmento na maaari po kayong magtrabaho. Alam niyo po ba yun? Hindi mo alam? Sinasabi ko na po sa inyo, maaari pa rin po magtrabaho
Ngunit, alam niyo po, magsusumpong lang ako sa inyo. Ilang weeks ago, nalaman namin, sinarado po ang Manila Muslim Affairs. Inisip namin, bakit? Hindi na ba importante ang mga Muslim dito? Hindi ko alam. O baka naman isip nila, pag inalis yun, baka makalimutan ng mga Muslim si Yorme. Tatanungin ko kayo, makakalimutan ba ng taga Maynila si Yorme? Tingin ko rin hindi. Pero huwag kayong mag-alala, dahil pag-upo namin balang araw, ibabalik namin ang Manila Muslim Affairs. At dahil ako nga po ang direktora